Hello, what's up? This is Cotton back again for another boring, this is gonna be a boring tech podcast. Well, actually hindi pa dapat ako gagawa ng boring tech podcast kasi may mga tips and tricks akong tinatapos. But, meron kasing isang nag-comment about sa Tesla phone. Tesla phone. So actually, papakita ko sa inyo ito sa screen. Di pa tayo sa screen ko. So, this one, ito 5 hours ago. Kanina pa ito Tesla phone 37. Dito sa mga scam features na smartphone ba ito yung video ko, para sasabi niya na mayroong Tesla phone. And then sabi ko, scam, magpututo, research nyo po muna, wala talagang Tesla phone na high-tech, meron lang ay Tesla phone na rugged phone na rebranded ng UMIDIG phone at saka EF150 yata yun. Review ko yun Okay, papakita ko sa inyo mamaya. Anyway, ito po yung mga sumagot pa siya, actually, hindi to scam, I watch it on YouTube TV. Yes, actually marami pong gumagawang video about dito. Alam mo lang, may content lang. This one, itong Adam Tech, actually ilang yata ang video. Dito ko nakita sa kanya yung pinagdidiinan niya na magkakaroon ng Tesla phone dahil lang sa statement na binitawan ni Elon Musk kay Joe Rogan na podcast din, actually. So, paparinig ko sa inyo, ito yung pinagbasihan ng mga mema content creators na ngayon. Actually, may mga sikat din na content creators, ilan na mga hindi nag-iisip na sinasakyan din yung hype na hindi naman talaga totoo. Anyway, ito muna yung interview. This one, okay? He wants to go to the gas station. How much thought have you, because there's always these rumors, and I've contacted you about this before, but there's always these YouTube videos where they're talking about a Tesla phone that really... Magkakaroon daw ng Tesla phone na si Elon Musk. So, tinatanong niya ngayon ng direct si Elon Musk. Mabilis lang to. Baka makapirate tayo Releasing a Tesla phone. No, we're not doing a phone. Have you ever thought about it? I mean, we could do a phone since, like, we. Okay, yung unang word, we could. Could. Sabihin, wala pa sa isip niya, pero possible. Hindi naman natin tinatanggal yung possibility. Pero could, that means possible. Pero it means, wala pa po siyang balak. Una yun. Unang clue. Pero tuloy natin yung video. Like the operating system of the Tesla, it's Linux based, but we've written a massive amount of software on top of that. So, like probably Tesla is in a better position to create a new phone that's not Android or iPhone than maybe any company in the world. But it's not something we want to do. Ayun, ulitin natin para mas malinaw sa inyo yung word na yun. It's not something we wanna do. And maybe any company in the world, but it's not something we want to do. It's not something we wanna do. Wala siyang kabalak-balak. Ayaw niyang gawin. Okay? Wala siyang kabalak-balak gawin. Pero hindi ko sinasabing imposible kasi siyempre Tesla yan, may cash naman siya. Kung gugustuhin niya, pwede niyang umpisa ng paggawa or pag-create or manufacture ng bagong phone. Pero sa kanya na mismo nanggaling. Itong interview na to, ito yung kinakat nila, tinatanggal nila yung ibang mga words, and then pinalalabas nila na gusto talaga, may balak talaga si Elon Musk na gumawa ng Tesla phone. Pero kung bubuin mo yung video, ulitin natin. Or iPhone than maybe any company in the world. But it's not something we want to do. It's not something we want to do. Pero, meron siyang may bat sa sinabi. Unless we have to or something. Yun. Unless we have to. Yung tinutukoy niya rito, hindi ko na itutuloy, pero basically ang sinabi niya rito, kapag nagkaroon ng gatekeeping, like hinarang yung kanyang Twitter, yung censorship gagawin niya yon. Possible. Or gustuhin niya. Possible. Again, no, hindi siya imposible. That's Elon Musk. Nabili niya nga ng Twitter, meron siyang Tesla na kotse, electric cars. So it's not impossible. Pero take note na sinabi niya, it's not something we wanna do. So, wala po siyang balak. Okay? Na gumawa nung talagang pangbato kina iPhone, kina Samsung. Yun. Pero, hindi rin po ibig sabihin na walang Tesla phone. Wala lang siguro is yung Tesla Pi phone. Yun yung kumakalat ngayon kinakalat dito sa comment section na to. Actually, hindi lang dito. Pero ito lang ipapakita ko sa inyo kasi ayoko mag-research sa ibang mga comment section, ibang mga tao, ibang mga page, and even my page. Dito na lang kasi mas madali dito maghanap. So, dito pa lang sa aking comment section, makikita nyo na. Scroll lang tayo, sunod-sunod yan Meron na po Tesla phones. May nag-comment, sana next innovation mga smartphones at mayroong capabilities na i-charge using sunlight and solar powered. Ito yung tawa ng November, December. And actually, pinag-usapan din ito ng mga kapwa ko, YouTuber na nakakausap ko recently, na magkakaroon pa talaga ng Tesla phone na may solar powered and sunlight daw. And then, may sumagot, meron na po Tesla phone.
yung hindi man lang niya ni-research yung sinabi niya. At ang dami na rin namang nag-debunk nito. Mamaya, papakita ko sa inyo mga ibang debunk ha. I think meron na pong Tesla phone. So, magkaibang account. So, naniniwala sila na may Tesla phone. Pero syempre, binabara ko sila na rebranded lang yan na rugged phone. And then this one, good afternoon. May I request, pwede mag-request, mag-unboxing ka ng bagong cellphone na Tesla phone ni Elon Musk. Okay, maraming request ito. Actually, mahaba to. Sana mapansin, pa-content naman po yung Tesla Pi phone. Mahaba to, puro Tesla lang to actually. Boss, kailan ba i-release ang Tesla Pi phone? Paki-unbox naman ang Tesla phone. So, ang dami. Basically, marami. Okay, marami. So, didebunk natin yan. Yun yung unang debunk actually. Doon pa lang sa unang video na pinapanood ko sa inyo, dapat sapat na yun. Pero just para idiin pa natin na hindi talaga totoo ang Tesla phone, na may solar at nuclear energy, hindi po totoo yun. Pero may totoong Tesla phone na rebranded lang na rugged phone. That means hindi po sila ang gumawa. Sinalpak lang nila. Alam niyo naman yung paano nag-work ang rebranding, di ba? So, may original na phone na gano'n, tapos bumili si company at sinalpakan niya lang ng logo niya para masabing kanya yon. So, basically, hindi si Tesla ang gumawa nun. Ito po yun. Okay? Punta tayo sa mismong Amazon. This one, the Tesla Explorer yata. Basa rito. Tesla Explorer 9. So, it's not Tesla Pi phone. Hindi siya Tesla Pi phone. Okay? So, meron siya sa Amazon. Available po siya. Worth $650. Kung mapapansin nyo po ang itsura niya. Yan. Titigan nyo po maigi. Ito po yung kanyang yung camera. You know, may similarity po yan actually. Na-review ko actually ang exact na unit na ito pero iba ang brand. Yes! Papakita ko sa inyo. Wait ha. Ito yan eh. Yan. This one. The F150 rugged phone. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Cheap gaming phone alternative blah blah blah. Pakita ko sa inyo saglit. Play natin. Tapos tingnan nyo yung camera module. F150. So, you know. And balik tayo dun sa kay Tesla Explorer 9. Yes, this is actually a rebrand ng F150. Na-review ko rin. Kaya familiar sa akin itong phone na to. And actually, yung specs, kung titignan natin, same na same din. Punta tayo sa mismong website ni Tesla. Ito. Website po mismo ni Tesla ito. Tesla Explorer 9. So, ito po yung phone mismo. Check natin yan. And ang kanyang camera, 64 megapixel, 6.78 inch. Ang nireview ko na unit is 64 megapixel, 6.78 inch din, Helio G95 at Helio G95 din po actually ang chipset nito, so on and so forth. So basically, this is just a rebranding. Okay, hindi po siya ginawa ni Tesla. Sinalpak lang yung logo ni Tesla para alam niyo na, mabenta kasi may pangalan na Tesla. But it's not really made by Tesla. Okay? Panoorin nyo na lang yung video na to. Kung gusto nyo magkaroon ng Tesla phone, pero hindi kayo makabili through Amazon, ito na lang yung link. Bibigay ko sa inyo yung link. Gusto nyo, kaso iba ang nakasulat na pangalan, F150 rugged phone. Pero yan din po yung Tesla phone na totoong Tesla phone po. Hindi po yung gawa-gawa na ina-hype ngayon ng ibang mga vlogger or mga YouTuber. Anyway, so ito po yun. Okay? So, actually may iba pa siyang kamukha. Itong Octel WP38. Ito siya. Yes, pero this one, iba ang size ng screen nito. Ito yung pinaka-replica talaga. Itong in-review ko na ito. This one. This F150 talaga. Yan, this one. Yan. Yan po yung pinaka-accurate na talagang literal na replica. Okay? Same ng specs, lahat, etc. Pati mukha. Nagkaiba lang dito sa pangalan. Explorer 9, dito nakalagay ay F150. Okay? That's the Tesla phone. Yan ang totoong Tesla phone. Now, debunking naman sa ibang mga kilalang website, mga trusted website, dinibunk nila na hindi talaga po totoo ito para matigil lang po yung iba dyan sa pangungulit. No? Ito, start tayo rito kay Tech Advisor. Isn't the real deal? All you need to know about Tesla Model 5 phone. Fact check, no reports of Elon Musk releasing Tesla Pi. Rappler na po nagsabi niyan, wala po talagang Tesla Pi phone. Meron Tesla Explorer phone. Again, this one, the Explorer phone. And then we have here, sa Lifewire naman, making sense of all those Tesla phone rumors. Ito po ang sabi ni Elon Musk, not interesting enough. So, hindi siya interesado talaga magbuo o mag-manufacture ng Tesla phone. So, tigilan nyo na po yung inyong pangungulit na merong Tesla phone, magkakaroon Tesla phone, merong nuclear powered na Tesla phone, tapos kusa siyang nagcha-charge kapag nakatutok sa araw. Ano bang hinihitit nyo? Sabihin nyo ako nung brand yan at gusto ko rin itry. Antindi ng imagination nyo. Walang ganoon, okay? Ito, sabi nyo, while he did appear in the Joe Rogan show where he was asked about phone, Musk also clearly stated, we aren't doing a phone. We are not doing a phone.
Ayaw talaga nila. So, ang ginawa lang nila dito, hindi po silang gumawa nito. Again, gusto ko lang emphasis to, paulit-ulit, I know, pero may makukulit sa inyo eh. Hindi silang gumawa nito. Sinalpak lang ang logo ng Tesla rito. Okay? Actually, meron pala siya sa Shopee. This one. Ito yung hinahanap nyo, no? Meron pang camouflage color, F-150, at merong, ano ba bang kulay available dito? Pero sold out na pala, oh. This is from Oukitel. Oukitel pala, under Oukitel ang F-150. So, meron po siya dito. Ayun, oh. Oukitel naman to. My God. So anyway, wag na, baka makapirate na tayo dyan. Other things, ito pa. This is from Microsoft Network na news. As of June 2024 statement, sa live stream po ito noong June 2024, we are not going to do a Tesla phone. November 2023 hint, after Tesla's acquisition, Musk hinted the idea of an alternative phone. In response to concerns about potential App Store's alternative, pwedeng magkaroon ng alternative if magkakaroon nga ng censorship, pero wala talaga siyang kabalak-balak. Malinaw yun, di ba? Meron kasing iba talaga mga vlogger na sinasakyan pa, hindi naman totoo eh. Gaya nito. Itong mga to, yun know, mga may malang eh. May masabi lang para mas ma-content lang eh. Kahit na hindi naman totoo, kahit na hindi naman nila ni-research, wala rin naman katotohanan talaga at marami na nagdi-debunk, eh pinipilit nila na meron. Kaya tuloy ang daming nangungulit at nauuto. Kasi ito pa, may mga nagko-content pa sa YouTube, di ba? So, yun. Inaano nila, kinakat nila yung interview na yon and then pinalalabas nila na gusto talaga ni Elon Musk. And then gumagawa pa sila ng AI voice. Kuhang-kuha yung boses ni Elon Musk. Kuhang-kuha yung boses ni Elon Musk. Binibigyan nila ng bagong script. Dinudugtungan nila yung interview na to. Pero pansinin nyo, hindi na nakatutok sa mukha ni Elon. Naglalagay na sila ng B-roll na video na ibang clips. Pero narinig natin yung boses ni Elon Musk, which wala nang katotohanan yun kasi may mai-content na lang para mangulit lalo ang tao. Ito, best example itong isang to. Ayan, nakikita nyo yung thumbnail niya, basahin nyo na lang. Unboxing the Tesla Electrophone. Wala pong ganyan si Mr. Who's the Boss na content. Uploaded by Mind Wilson. Pero tamo, inedit na lang nila yung title tapos inilagay nila doon yung kay Mr. Who's the Boss. Tapos ito pa, itong kay Mr. Who's the Boss na nakasulat na secret phone daw. Wag na yan. Talking about a Tesla phone. We could do hindi po talaga yan Tesla phone. That's actually an iPhone. Ito, puntahan natin yung video dyan ni Mr. Who's the Boss. This one. Ito yung tinutukoy nyo eh. Iyan, ito yung tinutukoy nyo, di ba? So, jump na tayo ng konti. Ito ay, just for context, ito ay Tesla phone kasi Tesla yun nilagay na logo. Pero yung phone is iPhone 13 Pro Max ang nilagyan ng design. So, parang collaboration ito ni Tesla, ni Caviar at saka nung iPhone. Well, actually, wala yata kinalaman dito ang iPhone pero para lang maibenta nila ng mas mahal yung iPhone 13 Pro Max. Okay? So, papakita ko sa inyo, diretso na tayo sa mismong papakita na ni Mr. Who's the Boss kung anong phone talaga itong Tesla phone na ina-unbox niya. Okay, jump tayo ng konti sa dito, sa sinabi na niya. Ayan na. Tesla Roadster. The fact that it is just a fairly normal iPhone at its core is very good. That's the Tesla phone. Yung check niya ngayon is just an iPhone 13. May tatlong camera. So, hindi po siya Tesla phone na gawa ng Tesla yung phone. Yung design lang may Tesla logo and then gawa siya ni Caviar. Yung logo, yung design, yung case. Parang binalutan nila yung iPhone ng Caviar design and then pinatungan ng Tesla logo. Pero yung phone, again, is an iPhone 13 Pro. You know, balik natin para malinaw. I think it's a Tesla Roadster. The fact that it is just a fairly normal iPhone at its core. So, I hope malinaw na. So, yung kinakalat din nila na yan na Tesla Electrophone is just an iPhone 13 Pro. Malinaw? So, I hope medyo nalinhawan na kayo and sana itigil nyo na. And kung may mga tropa kayo na nangungulit about sa Tesla phone na yun, ito po, papanood nyo sa kanila. Andiyan na po mga proof, even mga kilalang mga website, kung pagkakatiwalang website, sinasabi wala talagang Tesla Pi phone. Okay? Yung mga nag-release dito na mga peke po yan. Actually, meron ako nabasa kanina na GSM Arena pa siya, ginamit po yung GSM Arena. Pero hindi siya totoo. Ayan o. GSM Arena BD. Dan, Bangladesh yata, ibig sabihin nito. So, meron silang Tesla phone sa GSM Arena Bangladesh. Look at that. Okay. So, todo effort,
Pero nakalagay sa launching and announcement, wala alang announcement. And ang status niya is rumored. Ano ibig sabihin ng rumored? Chismis. Walang katotohanan. So, mema rin to eh. So, nakalagay GSM Arena pero may BD. So, it's not real. Walang Tesla phone po. Ay tigil nyo na po yung pangungulit nyo sa comment section na may Tesla phone. Wala po. Ayan po yung mga proof at wag nyo na po. Galing na mismo sa bibig din ni Elon Musk. Wala siyang balak. Ayaw niya. Do not want. Wala siyang kabalak-balak. Pero hindi ko sinasabing imposible. Maybe, at some point, mapush si Elon Musk 5 years, 10 years from now, bago man lang siya tumanda ng tuluyan, gumawa siya ng Tesla phone. Pero I don't think nuclear yon. Kasi kung gagawa ka ng nuclear phone, gaano kadelikado yon? Parang may hawak kang granada kasi nuclear yun eh. Diba? Yun yung logic eh. Nuclear yon. Kung pagkakatiwala mo yun sa mga ordinaryong mamamayan, ang daming loko-lokong mamamayan, di ba? Daming kriminal dyan. Tapos ipapahawak mo yung phone na ganun ka, na pwedeng magpasabog ng isang city. Walang sense yun. Okay? Another, yung isa, yung sa solar. Solar daw na yung mismong screen, solar. Okay, so kung solar screen yun, itim yun eh. Pero kung lalagyan mo siya ng AMOLED, edi hindi siya, parang hindi tugma eh. Solar, ibababad sa araw. Kung AMOLED yung ilalagay mo screen, hindi pwede kasi mag-screen burn yun. So, wala pa rin namang inventong AMOLED na kayang magtagal ng araw-araw sa init ng araw. And wala rin namang solar panel na naimbento na pwedeng gawing screen. So, di ba? Contradicting. So, kung maisip nila na ilagay yung AMOLED sa taas and then sa ilalim nun yung solar panel, di sira agad yung AMOLED. Kung pagpapalitin naman nila, hindi mo makikita yung AMOLED screen kung nasa taas ang solar panel. Tama? So, it doesn't make sense. Napaka-nonsense nung logic na solar and lalo hindi pwede yung nuclear na phone. Okay? Anyway, ako na pahabayin nyo na yan. So, anyway, kung na-boring kayo, pasensya na, pero yun lang. Gusto ko lang i-address yung walas tech na Tesla phone na yan. Wala pong katotohanan yan as of now. Okay? Not impossible, pero wala pong katotohanan. At wala pong sense yung mga pinipilit yung features na solar and nuclear. No, I don't think so. Okay? Anyway, hanggang doon lang. This is Scott Man. This was Boring Tech Podcast. Kung kahit paano tinapos nyo pa rin itong video, sige nga, kung natapos yung video, type nyo sa baba, Tesla phone para ma-spam natin yung comment section. Tesla phone. Pag ilagay nyo lang sa comment section. Anyway, hanggang doon lang. This is Scott Man. I'll talk to you again soon.